Pasubali na po, di galak na galak naman ako dahil yun po ang iniintay ko, yung mga pasubali niya. Pasubali ko sa iyo, anak. Hindi lahat ng bagay kailangan kumpleto ang sangkap. Sa kapagkat ito, kung ito ay yung ginaganap ng tao sa iyong kalooban at may galak, kahit isang ginisa mix lang, ayos na ang laban. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Opo, kanya po yung kusina ko, kahit ganong maliit po yun, mahal na mahal ko po yung kusina ko na yon. One time naman po, nililinis ko yung kalan ko. Nung pong Christmas, nirigaluhan ako ng anak kong bunso. Binigyan niya ako ng kalan dahil nasira na yung gas stove ko. So binigyan niya ako ng gas stove. At sabi niya, "Me, wag mo nang alisin yung plastic cover kasi para hindi maluma agad." Ako naman po si ina, dahil galing sa anak, sinunod ko. Hindi ko nga po inalis. Nagluto po ako ng puto. I-steam ko, malaki po yung steamer. So, ang nangyari po, nag-init yung plastic, dumikit dun sa stainless. Pumangit ang kalan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Bakit ko po sinabing palakpakan natin ang buhay na Diyos? Hindi po dahil sa nanikit yung plastic sa kalan, kundi nagpasubali siyang muli. Ang sabi niya, "Anak, pasubali ko sa iyo ganyan ng tao. Sapagkat nung pong nililinis ko na yung kalan ko, hindi ko mabakbak-bakbak nung scrub, nung po bang, ano po ba yung action scrub, yung may action pad na green. Kinakaskas ko po siyang ganon, ayaw pong mabakbak, so ang nagababakbak, yung stainless. Subalit po, nung ito ay nilinis ko ng dahan-dahan ng kuko ko, alam niyo po ba, purihin ng Ama, nabakbak yung plastic na nasunog. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ano nga po ang pasubali sa akin? Anak, ganyan ng tao. Ang ugali ng tao ay hindi mo mababago ng biglaan o sa madiin na paraan. Sa halip, siya ay mababago mo sa pahinay-hinay, marahang salita o dili naman kaya ay sa malawak na pangunawa. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kanya po katotohanan. Alam ko pong marami ang kapwa ko alagad na nalulungkot kapag hindi nila nararamdaman na sa kanilang sulok ng kanilang kaisipan ay walang nagtuturan. All the while, akala nila sila na iniwan ng Panginoon. Subalit purihin, dakilain ng Ama, sapagkat nang ako'y pinagturanan ng banal na Espiritu sa katauhan ng Mother of the House, ang pasubali niya sa akin, "Anak, kailanman ay hindi kita iniiwan. At ang bawat kilos mo sa iyong tahanan, aking nasisilayan." Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po, bagamat may lungkot sa puso ko, subalit galak na galak naman po akong madama ang pagmamahal ng Ama. Palakpakan po natin ang Panginoon at yan lamang po sa umaga ng gabi ito. Purihin ka na katotohanan po talaga sa mga alagad na dinadalisay ang bawat isa sapagkat habang may buhay talagang wala ang pagsubok at pagdalisay. Kailan pasubali ng Ama, doon pa tayo pinatatatag, pinatitibay kung hanggang saan ang pagkilala natin at tinanggap natin sa Kanya. At maraming salamat po. Ang susunod pong magbahagi ang kapatid na Mari. Isang magandang umaga po sa gabing ito. Buhay po ba ang Diyos? Kanina po, habang nagninilay ako sa banda na yun, ano kaya ibabahagi ko? Sabi ko siguro yung mga pagdalisay na sunod-sunod na naganap sa aking buhay. Subalit, habang nakaupo ako doon, kala ko po ako na yung susunod kanina kay Tita Pilar. Bigla pong ipinasok sa akin kaisipan, sabi nangusap siya, "Anak, ang ibahagi mo kung ano yung pinasilay ko sa'yo at naganap na at muli yung bago kong pinasilay sa'yo." Sabi ko, ano po kaya yun? Kasi sa rami ng naganap na ipinasilay, hindi ko alam hanggang ibinalik niya po sa aking kaisipan. Palapakan po muna natin ang buhay na Diyos. Ito po ay naganap bago dumating ang bagyong Yolanda. Siguro 6 months
bago dumating yung bagyo na yon, nanaginip po ako na sa aking panaginip, may pinuntahan akong lugar na napakaraming patay na nakalutang sa dagat. Kahit saan ako dumako nakalutang, sabi ko, bakit ganito yung lugar na to? Kahit saan ako dumako, tumingin, puro patay nakalutang sa karagatan. Iilan-ilan ang taong buhay. Hanggang umalis ako kasi ang baho na nung lugar na yon. Sumakay ako ng sasakyan. Pero habang bumabaybay ako dala ko ang sasakyan, wala akong malikuan sapagkat puro nakahambalang ang patay. Pero binaliwala ko po yung senaryo na yon na pinakita sa akin. Sabi ko, siguro panaginip lang. Subalit, nung dumating na po yung Typhoon Yolanda, doon ko po napagnilayan na yung po palang pinakita sa akin sa panaginip ko, yung po pala yung kaganapan. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kaya po pala, sabi ko, Ama, napakapalad ko po pala bilang isang alagad na pinagkatiwalaan yung ipasilay yung kaganapan na kaya pala pinasilay niyo sa akin sa pamagitan ng panaginip, yung po pala ay magaganap. Nanghina po ako at nalungkot sapagkat dapat po na ibahagi ko yon para nagkaroon man lang ng yung pauna po ba na pagninilay na may kaganapang magaganap sapagkat hindi ko po naman po talaga alam na magaganap yung senaryo na yon. Subalit, nito po uli, mga siguro po mga almost 1 month, meron na naman po siyang ipinakita sa akin. Andun daw po kami sa kabundukan. Kasama ko ang mahal na Apo Kunching. Napakaraming tao doon na nagsisiksikan sila. Sabi ko, bakit kaya nagsisiksikan sila? Mahal na Apo. Ewan ko nga ba sa kanila kapatid. Hanggang umupo daw sa isang burol si Apo Kunching. At ang mga tao hindi na mapigil sa paglapit. At ang sabi ng bawat isa, mahawakan lamang ako ni Apo Kunching, gagaling na ako. Matitigan lang ako ni Apo Kunching, mabubuhay ako. Puro ganyan ang naririnig ko. Sabi ko, Apo, sabi ko kako ng mga tao, mahawakan daw kayo o matingnan nyo. Mabubuhay na sila. Lumingon siya sa akin at ngumiti lamang. Napakaraming tao nung mga panahon, nung mga sandali na yon sa aking binabalik po niya. Napakaraming tao. Sabi ko, Panginoon, ano po kaya yung senaryo na yon? Ngayon po, binalik niya sa akin, anak, yung pinakita ko na yun sa iyo ay itong dako na ito. Kung saan ginagamit ko ang aking kinalugdan bilang dinadaluyan ng aking banal na espiritu, ang inyong Apo Kunching. Di baga, kahit anong karamdaman ang dumako sa dako ko, kung sila ay mananalig at mananampalataya lamang, na ako nga ang gumaganap at ginagamit ko lamang ang katahuan ng mahal na Apo Kunching nyo, hindi ba gumagaling sila? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Amen po ba yon? Yun po. At ang sabi po niya, di baga, kung iyong pagmamasdan sa tagal mo nang nananahan sa dako kong banal, ang bawat taong dumadako doon, may kanya-kanyang surilanin. May kanya-kanyang panambitan sa akin. May gusto silang matupad sa akin. May gusto silang hingin sa akin. Subalit anak, sino ba ang nakakakamit ng kanilang mga hinihingi? Hindi baga, yung tapat na sumuko sa akin, yung tapat na gumanap at tumanggap sa akin sa katauhan ng aking kinalugdan, ang iyong mahal na Apo Kunching. Sagot ko po sa akin, sabihan, opo Panginoon. Kaya po mga kapatid, napakapalad po natin dito sa tuwing na inaapuhap tayo ng ating Panginoon. Kung paano nga po ba ang tapat na pananalig at pananampalataya natin na ang Diyos ang nangungusap sa atin ng harap-harapan sa bawat oras na dumadatal ang ating mahal na Apo Kunching at tumitindig dito, manalig, manampalataya, tumanggap at isuko natin ang buong buhay natin, sigurado ang lahat ng ating hinihingi ay ating kakamtin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kaya po, purihin at purihin ang ating Panginoon sapagkat napakapalad nating lahat na naririto, na nagtitiwala at naniniwala sa ating Panginoon. Sapagkat anuman ang ating nararamdaman sa ating sarili, anuman ang ating pinagdaraanan, ito ay nahuhulag po sa natin ng may kapayapaan sa ating kaisipan. Natatanggap natin ng may magaan na pakiramdam. Sapagkat sa akin po bilang isang alagad, napakarami pong pagdalisay na dumarating sa akin.
sa mga bagay, sa mga gamit sa aking tahanan na kung pag ninilayan ko, sabi ko, Panginoon, bakit po ba sunod-sunod yung sunod-sunod na nasisira yung mga gamit ko? Minsan po, nung una, nabutas yung priyo ng rep, nasira. De wala na ako, hindi na ako makainom ng malamig. Pagkaraan ng 2 araw, yung bidet ko, nag-lost trade, nasira na naman. Sabi ko, ano ba to? Tapos kahapon, yung jetmatic ko, nag-collapse na naman. Naku, sabi ko, ano ba yan? Purihin ang Panginoon, subalit dahil sa pinunla niya sa akin na kung ano man ang aking dumarating sa akin na pagdalisay, natatanggap ko po ito ng may kagaanan sa aking loob. Hindi po ako napapagod, kundi tinatawanan ko lamang po sapagkat alam ko na iyon ay ginagamit lamang ni Taning at tinitingnan kung ako ay maiinis o babalik sa dati kong ugali na maaasar na ako. Subalit purihin ng Panginoon, panatag lang ang aking kalooban. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po, paano ko po yun nakamtan? Sa pamamagitan ng araw-araw na pakikinig at sa buhay, kung ano ang minimensahe ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, wala po palang hindi tayo makakamtan o walang hindi tayo mababago sa ating sarili na yung mga dati nating gawa na hindi marapat at hindi nakakalugod sa ating Panginoon, kaya po pala nating baguhin kung tunay tayong tumanggap sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Dahil sa simpleng pagdalisay, diyan na tayo nagkakasala. Minsan nawawalan tayo ng kontrol, na ibubuka natin ang ating mga labi na nakapagsasalita na pala tayo ng hindi maganda. Na doon sa pagsasalita natin ng hindi maganda, parang nabaliwala yung matagal nating pagpunta sa dakong ito. Di po ba? Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Dahil po, siguro mga 2 years ago, nangyari po kasi sa akin yun. 2 years ago, mga 7 years na ako dito. Talaga pong sobra yung ano na yun, talaga pong parang sobra na po yung pagpapasensya na talagang umapaw na siguro. Nakapagsalita ako ng hindi maganda. Bagas isang words lang po yung nabitawan ko na hindi maganda. Pero po, pinagsisihan ko po. Kasi po, pag dumadako na ako sa dako na to, parang ang bigat-bigat ng dibdib ko. Pakiramdam ko sa sarili ko, 7 taong ka na, wala ka pang natutunan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Tinandaan ko po yun sa aking sarili na, Panginoon, tulungan niyo po ako na hindi na ako, kahit ano man yung dumating sa akin na pagdalisay, magkaroon ako ng pagtitimpi, tulungan niyo po ako. Sapagkat napakahirap po pala na pag nakapagbitiw ka ng isang salita na pangit sa kapwa mo, bumabalik po pala bilang lingkod ka na, ang sakit-sakit dito na parang hindi ka masaya. Wala yung sigla sa katawan mo dahil alam mo na nagkasala ka sa Panginoon. Sapagkat ang sabi nga ng Panginoon, kung ikaw ay tumanggap na ng liwanag, ipamahagi mo ang liwanag. Sa pagkakataong yun, parang nagbigay ako ng dilim sa kapatid ko. Palakpakan po natin ang Panginoon. Napakabuti po niya. Hiningi ko po yan ng tawad, umiyak ako sa gabi. Dumudulog ako sa ating Panginoon. Sabi ko, Panginoon, patawarin mo po ako. Bigyan mo ako ng katatagan na kung dumating yung ganitong pagkakataon, mapigil ko ang bugso ng damdamin ko bilang tao na hindi ako makapagsalita ng pangit. Sapagkat napakahirap po pala na pag tinanggap ka na at bumalik ka pa sa dati mong pagkatao, parang ang hirap-hirap makabangon. Para bang hiyang-hiya ako sa Panginoon na hindi ako makaharap sa Kanya. Para bang dati-dati pag lumuhod ako, direktang nakikipag-ibig ako sa Kanya. Subalit nung nakapagsalita lamang ako ng konting, parang hiyang-hiya ako sa Kanya na magsalita. Subalit dahil doon sa pangyayari na yun, tinandaan ko hanggang sa ngayon, kahit ano pang pagtukso ng kalaban, dahil nga kung nasaan ang Kristo, nandun po ang kalaban. Amen po ba? Subalit, purihin at dakilaan ng Panginoon sa araw-araw na panambitan ko sa Panginoon na huwag na sa akin ipahintulot ng makapagsalita ako ng hindi maganda, bagkos ibigay ko ang liwanag sa mga nadidiliman. Purihin ang Panginoon at nagpapasalamat po ako sapagkat patuloy niya akong inaapuhap at binibigyan ng katatagan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po pala, kung ano po pala yung mga kahilingan natin sa ating sarili na gusto natin baguhin, mababago po natin pala yon sa pamamagitan ng pagtanggap at tao sa ating puso ang pagdalangin sa ating Panginoon, ipagkakaloob niya po pala yun, higit lalo kung ikabubuti natin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kaya po, nagpapasalamat ako sa ating Panginoon sapagkat sa pamamagitan ng panaginip,
ipinakikita po niya yung mga pangitain na karamihan ay nagaganap na po yung mga pinakikita niya. Yun po ay ayokong mawala sa akin, yung pinasisilay ng Panginoon na yun. Kaya yun po ang pinag-iingatan ko na makagawa ako ng kasalanan sapagkat batid ko, pagka nagkasala ako, hindi na idaratal sa akin yon, hindi na ipakikita sa akin yon. Kaya po, nagsusumikap ako hanggat sa makakaya ko na hindi ako makagawa ng kasalanan sa ating Panginoon. Subalit tao nga lang po tayo na may pagkakamali. Pero yung magkamali ka ng talagang matindi, hindi ko po ginagawa sapagkat takot ako sa ating Panginoon. Yung mga minor lang po, tao lang po eka, pero sabi nga ng Panginoon, kaya nga iniba kita sa tao pinili kita, kailangan maiba kang tuwiran. Amen po ba? Kaya po lahat tayo, pinili po tayong lahat ng ating Panginoon. Maging kayo ay tigasunod, pasyente, alagad, caps, lahat tayo ay special sa Panginoon. Sapagkat kung hindi tayo special, wala tayo sa dakong ito. Amen po ba? Sapagkat dahil sa dakong ito, nararamdaman natin ang pagmamahal ng ating Panginoon. Ano man ang bigat na ating dalahin, pagdako natin sa dakong ito, narinig natin ang mensahe ng Banal na Espiritu, gumagaan ang ating pakiramdam. Pag uwi natin ng tahanan, masigla ang ating katawan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po, purihin at dakilain ang ating Panginoon sapagkat kabilang tayo sa mapapalad na pinili niya upang dito sa dakong ito ay laging magtipon at namnamin at pagsaluhan ang kanyang hain na mainam at ito ay ating isabuhay at tayo din ang magagalak at makikinabang. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Tingnan po natin ang ating mga sarili at ibalik po natin sa ating isip at gunita nung una tayong mandako sa lugar na ito kung ano ba ang itsura natin. Amen po ba? Nung dating pumunta tayo sa dakong ito, pasan natin ang daigdig. Kahit napakagaling na pintor, hindi tayo kayang ipinta. Amen po ba? Subalit ngayon, kahit nakapikit ang pintor, kayang-kaya tayong ipinta sapagkat tayo ay maganda at gwapo. Palakpakan po natin ang ating mga sarili. Kaya salamat po sa dakong ito na pinili niya upang babaan ang kanyang espiritu at idaloy sa ating mahal na Apo upang ipahatid sa atin ang magandang hain niya. Huwag po nating sayangin ang bawat salita na ibinibigay sa atin, tanggapin po natin at isa puso at higit sa lahat isa buhay upang tayo din po ang magalak. Magandang umaga po sa gabing ito. Purihin ka, katotohanan po binahagi na yung kapatid. Talaga pong pagdalisay sa bawat isa ay talagang pag hindi mo nakilala ang Diyos, talaga pong kala mo wala ng kaparaanan. Subalit sa kanyang pag-ibig, pagmamahal sa atin, di tayo iniwanan. Kundi nandyan lang po siya sa tuwina, gumagabay, pumapatnubay. Ang susunod po magbahagi ang ating Mother of the House. Salamat sa iyo, Ama. Muli sa pagkakataong ito'y pinahintulot mo na magpahayag at magbahagi ng kabutihan at kagandahang loob sa bawat araw na kailanman ay hindi nababawasan. Bagkos, patuloy mong pinadadama na ikaw ay Diyos na buhay namin pinaglilingkuran sa pamamagitan na iyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Kunching na sa amin ay inalay mo upang matutunan yung kabanalan at ikaw ay paglingkuran ng buong katapatan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, dakilain ng ating Panginoon. Kung nakinig po tayong lahat sa mga nagbahagi, ang dami po nating natutunan. Amen po ba yun? Habang naglalakbay po kami, galing po sa aking kapatid na Caps, na dinalaw po sa hospital, pagbaba ko po ng sasakyan, si kapatid na Josie ang nagbabahagi. Habang bitbit ko po yung alaga ko, ito po yung idinadatal sa aking kaisipan ng ating Panginoon, kagaya ng binahagi ng mga kapatid ko. Paano mo ba tinitake yung challenge sa buhay mo? Paano mo tinatanggap yung mga pagsubok at pagdalisay sa buhay mo? Alam niyo po, sadyang napakabuti ng Ama sapagkat habang nagbabahagi ang mga kapatid ko nakikinig, ito po yung nakaupo ako na pinagmamasdan ko po sila, tayong lahat. Ito po yung malinaw na binahagi ng Ama. Anak, kung paano binahagi ng kapatid mong si Marie, ang mga kagamitan sa tahanan na nasisira, walang pinagkaiba yan sa katawan ng tao.
at iba't ibang partes ng katawan ay maaaring masira din. Buhay po ba ang Diyos? Na ang pasubali nga, sa mga bagay na nasisira, madali kang mag-replace kapag may pera ka. Halimbawa, rep, o dili kaya jetmatic, o kung ano man sa nakagamitan, kapag may salapi ka at may pampagawa ka, magagawa siya. Subalit tinura ng Ama, anak, sa katawan din ng tao, sa partes ng katawan, maaari din itong magamot. Maaaring gumamit ng tao, subalit higit na makagagaling ay ang kanyang espiritu, na sa pamamagitan ng mahal na Apo ay ginagampanan po sa bawat araw sa dakong ito. Subalit ang tanong, kapag ang kaluluwa mo ang nasira at lumubog at hindi na makabalik, may makikita po kayong gamot yun? Wala. Kundi, alam niyo po kung anong pasubali ng Ama? Ganyan, anak. Maging ang paglisan ng Espiritu ay wala rin kagamitan para pigilan siya na manahan sa'yo, na makikita ang tao. Kundi ikaw mismo sa katawan mo, mararamdaman mo kung paano siya nangingibabaw sa'yo, kung paano mo siyang dinadama, at kung paano kanyang ginagamit sa bawat araw na kaniig mo siya. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, alam niyo po, napakahalaga ng Espiritu Santo. Kagaya ng bahagi ni kapatid na promise, sa katotohanan lang po, kapag ang bawat isa po ay ginagamit ng ating Panginoon, manaka-naka lang ang pinaaalala, subalit hindi kabuuan. Subalit salamat sa Ama, sapagkat kung ang bawat isa po na nagmimithi, nakamtin ang bahagi ng ating Panginoon, sadya pong masisiyahan po kayo, sapagkat alam po ng Ama ang kailangan ng anak niya sa oras na yon. Alam po ng Ama kung yung anak na yon ay nalulumbay sa oras na yon. Alam po ng Ama na maaari kang apuhapin ng Espiritu bawat araw kung kailangan mong kamtin ito. Amen po ba yon? Buhay po ba ang Diyos? Na walang pinagkaiba, yun po yung pinakamahalaga, sapagkat sa dakong ito, sabi ko nga po sa inyo, kami mga alagad ay dinadalisay ngayon sa pagsubok. Dinadalisay po kami sa mga karamdaman. Subalit purihin ng Ama, hambing sa mga kagamitan na nasisira, may takda rin siya para siya ma-fix, mapagaling hambing sa katawan. Subalit kung hindi na talaga, ang mga kagamitan kapag hindi na magawa, makabibili ka ng bago. Subalit ang kaluluwa, kapag wala ng pag-asa na ito'y mabago, wala ka nang mabibiling pang replace. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, anong nais ko po ituran sa inyo? Sa dakong ito, yun po yung kailangan natin i-treasure sa dakong ito. Ang liwanag ng banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, na sa bawat araw ay inihahasik upang lahat tayong nabuksan ay malinang po niya. Amen po ba yun? Sapagkat tayo po ay may bahagi na ng liwanag mula nang tayo bininyagan. Amen? Kaya ang kaganapan po kung paano tumutupad ang ating mahal na Apo Kunching, siya na po yung minero. Kumbaga po sa isang nagiginto, siya yung minero para halukayin at halukayin kung ano yung taglay mo at doon ay mailantad kung ano ang katotohanan mo sa ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, ang banal na Espiritu ay tagalinang ng taglay mo. Amen? Sapagkat kung ang taglay mo ay hindi mo gagamitin at hindi mo alam gamitin, walang kwenta ito. Amen? Subalit may Espiritu Santo na lilinang ng lahat para buksan ang isip mo, buksan ang puso mo. Alam niya po kung paano niya itong bubuuin at kung saan niya ito gagamitin. Kaya sa bawat araw po, kung ang mimithiin ng bawat isa sa dakong ito ay pahahalagahan ang bahagi ng Diyos sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, yung mga pagdalisay na yan na pinahihintulot sa iba't ibang paraan ay may angkop na gamot, may angkop na gamit na magmumula din sa kanyang salita. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, yan po, ikaw mismo. Halimbawa po, nagme-mensahe ating mahal na Apo Kunching, kagaya po ng ibinahagi ng mga kapatid ko, napakahalaga po yun. Kung sa oras na ito may sugat ang puso mo, sa pagme-mensahe ng banal na Espiritu, kapag tinanggap mo, ang ibinigay, hinasik po niyang gamot, ang salita ng ating Panginoon, ikaw mismo makapagtatapal sa puso mo para maibsan ang sakit nito. Buhay po ba ang Diyos? At yun ay gamot na. Amen? Sapagkat, tinatanggap mo. Kaya napakahalaga po yung pagtanggap sa ginagamit. Amen? Sapagkat,
Hindi nga bababa ang ating Panginoon para sabihin sa iyo na, eto anak ang salita ko, itapal mo sa puso mo nang mawala ang lumbay mo. Subalit sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa katawan ng ating mahal na Apo Kunching, titig lang niya, eye to eye, sabi nga ni kapatid na Flor, may mahuhugot na sa puso mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Sapagkat tinanggap mo siya na hindi tao, kundi tinanggap mo ang Diyos na totoo na gumagamit sa kanyang pagkatao. Buhay po ba ang Diyos? Mga kapatid, yun po yung napakalalim na sikreto na hindi matanggap ng lahat. Amen? Yun po yung karunungan ng ating Ama na hindi kayang paniwalaan ng lahat. Subalit, kung ang tunay na ginagamit, kagaya ng ating mahal na Apo Kunching, ay gumaganap at tumutupad sa kalooban ng ating Ama na ikaw mismo nakasaksi, bakit mo tatanggihan? Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sa madaling salita, yun po ang magiging gamot sa mga challenges na natatanggap mo sa bawat araw. Sa katotohanan lang, aaminin ko po sa inyo, kung may karamdaman, naroon yung pagkainip kung anong gagawin ni God para tubusin ang karamdaman mo. Totoo po yun. Kahit gaano kakatapat, naroon ako. Inaamin ko po, noong ako po'y nagkasakit sa aking sarili, hindi man ako nainip. Subalit ang mga kasama ko sa bahay, na sila'y magkasakit, ako ang naiinip sa gagawin ni God. Siyempre po, hindi naman siya pwede nasabihin mo sa kanya na, Ama, pagalingin mo na sila, napapagod na ako magbantay. Hindi pwede. Kundi naroon yung pagbabata mo at pagpapakababa mo sa kanya, maramdaman man niyang naiinip ka, ang mahalaga hindi ka nagbago sa paghihintay sa kanya. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun, naramdaman ko po yun. Yung aking alaga po na andyan po, malikot. Si Angela po, hindi po lingid sa inyong kaalaman na ang bata na yan ay dinaan sa pagdalisay sa akin ng ating Panginoon. Subalit pinanaligan ko po ang tinura ng banal na Espiritu sa katawan ng ating mahal na Apo Kunching. Tandaan mo, kapag nag-edad siya ng 3, unti-unti ka nang makakalaya sa karamdaman na tinataglay ng kanyang katawan. At lalaki siyang malusog at malakas sapagkat ako ang magpapalaya ng lahat ng ito. Buhay po ba ang Diyos? Ganyan lang po mga kapatid. Huwag po niyo ipag-alinlangan ang inyong isip. Maging anuman ang nararamdaman nyo, sapagkat kapag nag-alinlangan at naramdaman ni God, nag-alinlangan ka, lalo kanyang iinipin. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Na ikaw, sa katawan mo halimbawa, may sakit ang kapatid. Binabantayan mo siya. At naramdaman ni God na naiinip ka. Subalit hindi ikaw may katawan na may sakit. Naiinip ka para doon sa gagawin ng kapatid. Subalit narong hindi mo masambit sa kanya, mamasdan mo pa rin siya. Ano bang ginagawa ng kapatid mo may karamdaman? Para parehas na hindi kayo mainip sa gagawin ni God, kailangan parehas kayong magdulog. Magdulugan po, sapagkat yun po talaga ang pinakasakasagot upang ang ating Panginoon ay mapasagot at gawin ang tama para sa atin. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Talaga po kahit sabihin natin na alam mo makapangyarihan ng Diyos, alam mo na may magagawa ang Diyos, naroon po talaga yung damdamin na sisingkal sa puso at isip mo na ang tagal naman niyang gawin. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Naranasan ko po yun nung ako'y nagkaroon ng karamdaman, si kapatid na Pearl, si Angela, yung alaga ko po, naroon po talaga na, Ama, batid ko pong nararamdaman mong naiinip ako sa gagawin mo. Subalit, sa kabila po ng nararamdaman kong ito, nananalig pa rin ako na sa pagkainip kong ito, maghihintay ako sa'yo kung kailan mo ito tutup din. Buhay po ba ang Diyos? Naroon pa rin yung kababaan. Hindi yung naiinip ka magmamalaki. Hindi pwede. Kailangan andun pa rin yung kababaan upang mahabag sa'yo ang Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, ganyan po kung paano binahagi ng mga kapatid ko na pinababatid man sa'yo, subalit hindi mo alam kung kailan niya gagawin. Amen? Hindi, walang nakababatid kung paano paggagalingin ka niya, hindi niyo mo ibibigay doon sa kapwa mo na ngayong araw din na ito magagaling ka. Walang makababatid. Kundi, naroon lagi yung pag-asa kung paano ang Diyos ay nagpadama sa'yo, patuloy niyo pong ipanahan sa puso niyo. Kagaya po ng ginagawa ng bawat isa sa mga pagdalisay. Narinig niyo po ang bahagi ng aking kapatid na promise na minsan po, totoo po yun. Kung sino pa yung minamahal mo, na ipinagkatiwala sa iyo ng Panginoon, minsan yun ang nagiging pagsubok mo. Amen po ba yun? Subalit sa kabila ng lahat ng yun, salamat sa Ama, sapagkat kung hindi nga sa banal na Espiritu na mananahan sa sarili mo,
hindi mo talaga mababata. Buhay po ba ang Diyos? Lalabas at lalabas ang naturalesa bilang tao. Lalabas at lalabas yung kaukulan na, eto ka. Subalit salamat sa Ama, sa pamamagitan nating mahal na Apo Kunching, sa bawat araw, walang sawa naghahasik ng salita ng Ama upang paniwalaan po nating ganap na siya'y Diyos na buhay, sa dakong ito na ating tinatawagan at sa kanyang katauhan inananahan upang lingapin tayong lubusan. Muli, magandang umaga po sa gabing ito.